Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Bunsod ng mas pinaigting pangrelasyon ng Amerika at Pilipinas laban sa China, nagsimula ang isang joint patrol sa pagitan ng ating hukbong pangdagat at US Navy noon pang nakaraang taon. At ang aksyon na ito ay tila nakapagpadismaya na naman sa China at sinabing Pilipinas umano ang magsisimula ng away sa South China Sea. Ang Joint Maritime Patrol na ito ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea ay upang magkaroon ng takot ang China sa ginagawa nilang pambubuli sa Pilipinas. Layunin nito na mas palakasin pa ang ating presensya sa West Philippine Sea. Hindi na din kasi tama para sa Amerika ang sunod-sunod na ginagawang pangalipusta ng China sa ating mga Coast Guard at maging sa maliliit lamang nating mga mangingisda. Ang naturang joint patrol ay simulan noon pang Nobyembre ng nakaraang taon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., magkasama na ngayong nagpapatrolya sa karagatan at himpapawid ng bansa ang puwersa ng Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command sa West Philippine Sea. Ang 3 araw na pinagsamang aktibidad ay naglalayong palakasin ang interoperability ng parehong puwersang militar sa pagsasagawa ng pagpapatrolya. Sinabi ni Marcos na ang joint patrols ay bahagi ng serye ng mga aktibidad na napagkasunduan ng Mutual Defense Board, Security Engagement Board ng barehong bansa. Sa ginagawang pambubuli ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea, tila binabaligtad pa ngayon ng China ang sitwasyon at sinasabing Pilipinas umano ang nagsisimula o nag-iengganyo ng mas malalang tensyon sa pagitan nila at ng ating bansa, bunsod pa din ang pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Ayon sa China, dapat umanong maghinay-hinay ang Pilipinas sa mga ikinikilos dahil maaaring sa maling kalkulasyon ng ating bansa sa ginagawa nitong mga hakbang sa South China Sea ay magdilim ang paningin ng China at kung ano pa ang kanilang magawa. Lalo pang nagiging agresibo ang China ngayon dahil sa pangingialam ng Amerika sa nangyayaring tensyon sa South China Sea. Ang mga exercise na ito ay makikita pa sa mga susunod na buwan at taon, katuwang ang iba pang kaalyado nating bansa. Subalit marami ang nagtatanong ngayon, hanggang saan nga ba kayang ipagtanggol ng Pilipinas ang sarili nito laban sa China? Ang Armed Forces of the Philippines o AFP ay binubuo ng 3 sangay, ang hukbong katihan, panghimpapawid at ang hukbong dagat. Ang Commander-in-Chief sa 3 sangay na ito ay ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Kasunod niya ay ang Secretary of National Defense na si Gibo Teodoro at ang Chief of Staff na si General Romeo Bronner. Ang ating defense sector ay makakatanggap ng nasa 282.7 billion pesos na budget para sa taong ito na mas mataas kumpara noong nakaraang taon na nasa 203.4 billion pesos lamang. Ang Pilipinas ay rank 28 sa may pinakamaraming reserve personnel sa buong mundo. Pang 16th naman at 14th ang Pilipinas pagdating sa dami ng ating frigate fleet at lakas ng naval corvette fleet. Upang mas mapalakas pa ng Pilipinas ang AFP, inilunsad nito ang 15 Years Modernization Program na nagsimula noong taong 2012 at inaasahang matatapos ito sa taong 2027. Binubuo ito ng 3 parte o horizon. Ang unang bahagi nito ay mula taong 2013 hanggang 2018 at ang second horizon ay mula taong 2018 hanggang 2022. Ang pinakahuli naman at kasalukuyang bahagi nito ay nagsimula noong 2022 na matatapos taong 2027. Sa huling bahagi na ito ay kukuha na din ang Pilipinas ng sarili nitong submarine para sa ating Navy. Sa programang ito, maraming mga makabagong kagamitan ang nakuha at nabili ng Pilipinas upang masiguro ang seguridad ng ating bansa mula sa mga nanghihimasok sa ating teritoryo. Ang kapasidad naman ng ating ekonomiya ay malaking aspeto din upang maging malakas ang Pilipinas. Sa kasalukuyan ay nakakakuha tayo ng suportang pinansyal at mga bagong armas sa ibang mga bansa, partikular na sa South Korea, Israel at Amerika. Kung pag-uusapan naman natin ang ating alyansa sa ibang mga bansa, may tuturing na Amerika ang siyang pinakanangunang bansang sumusuporta sa Pilipinas.
Ang Amerika at Pilipinas ay kasalukuyan ding pinaiiral ang kanilang Mutual Defense Treaty na nilagdaan noon pang taong 1951. Ang Mutual Defense Treaty ay nangangahulugan na ang mga bansang Estados Unidos at Pilipinas ay poprotektahan ng isa't isa sa oras na may mga nanghihimasok o umaatake sa kani-kanilang mga teritoryo nang walang kaukulang permiso. Ang kasunduan ng Amerika at Pilipinas ay nasa ilalim pa rin ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Nilagdaan ng EDCA noong taong 2014 sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Napapaloob sa kasunduang ito ang pagtatayo ng military facilities ng Amerika at paglalagay ng kanilang mga gamit, sasakyan at mga tropa pero on rotational basis. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagsasanay sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino at isa dito ang tinawag na Cope Thunder 2023 o Air Force to Air Force exercise. Ayon sa Philippine Air Force, nasa 10 klase ng air assets ng Amerika ang kasali sa pagsasanay kabilang na ang F-22 Raptor ng US Force. Kilala din kakampi ng Pilipinas ang Japan at Australia at aktibo din ang ating bansa sa Southeast Asian Nation o ASEAN. Wala man tayong sapat na lakas, ang tangi na lamang nating aasahan ay ang bansang nasa ating panig o mga kaalyansa natin. Sabihin na nating halimbawa na nagumpisang umatake ang China sa Pilipinas, ang pagsisimula ng digmaan ay isang senyales upang magsikilos sa mga bansang kasapi sa United Nations na maipagtanggol ang Pilipinas dahil isa ang ating bansa sa mga kasapi ng samahang ito. Ang Pilipinas ay ika-28 sa lumagda ng United Nations Declaration o ang AGIS ng Hunyo 1942. Ang pagpirmang ito ay ang pagsunod sa mga polisiya at mandato ng United Nations kapalit ng mga benepisyo katulad ng kapayapaan at seguridad, economic and social development at humanitarian affairs. Hindi basta-bastang mga bansa ang babanggay ng China tulad na lamang ng United Kingdom, Australia, India at syempre ang Amerika. Sa mga nagtatanong kung kakampi ba ng China ang Russia at Iran, oo, mahigpit na magkakampi ang mga bansang ito. Subalit hindi ibig sabihin na kapag naglunsad ng digmaan ng China ay sasawsaw at makikigulo ang mga ito. Bukod sa mga bansang nabanggit kanina, nariyan din ang bansang Japan upang magpadala ng kanilang assistance dahil kilala din ang Japan na may napakagandang relasyon at ugnayan sa Pilipinas na kilala ding may hindi magandang pakikitungo sa bansang China. Mahalaga din ang paniniwala at paninindigan ng mga tipikal na mamamayan ng Pilipinas upang mas lumakas ang ating bansa laban sa China. Sa katunayan, sa ginawang survey noong taong 2021, nasa 81% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat ay ipaglaban natin ang kung ano ang para sa atin sa West Philippine Sea. Dapat umunong gawin ng ating gobyerno ang makakaya nito upang mabawi ang mga islang inaangkin ng China. Ilang mananakop na din ang napalayas ng mga Pilipino sa Pilipinas mula pa noong unang panahon. Sa tulong ng mga normal na mamamayan noon, nagawa ng ating bansa na kumawala mula sa mga dayuhang mananakop kabilang na ang Espanya, Amerika at Japan. Ang maaaring nakikitang problema kung pag-uusapan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay ang masyado itong nakasandal sa dayuhang kagamitang pangdigma lalo na sa mga bansang Amerika, Japan, South Korea at Israel. Wala kasi tayong sariling modelo o konsepto ng mga armas pangdigma. Hindi din gaanong nabibigyan ng tamang budget ang ating defense sector kumpara sa ibang mga bansa sa Southeast Asia. Nagiging dahilan nito kaya hindi nagagawa ng ating puwersa na i-modernize ang kanilang mga sundalo at kagamitan. At ang pinakamalaking kinakaharap ng ating puwersang militar kaya tayo medyo napag-iiwanan ng ibang mga bansa ay ang malawakang korupsyon. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag kung ano ito dahil kahit sino naman ata sa atin ay pamilyar sa ganitong kalakaran sa ating gobyerno mula pa man noong unang panahon. Alam naman natin na malaki ang ginagampanan ng puwersang militar ng isang bansa. Isa kasi ito sa nagiging basehan kung gaano na nga ba kalakas ang isang nasyon. Hindi nagiging basehan ng lawak ng nasasakupan ng isang bansa kundi kung gaano na nga ba karami at kalakas ang puwersa ng isang bansa. Ang Pilipinas ay maaaring humarap sa napakaraming mga pagsubok kung dedepensahan ito ang sarili laban sa China. Subalit sa pagtutulungan ng mga nanunungkulan sa ating gobyerno at tulong mula sa ibang mga bansa, siguradong makakaya nating depensahan ang ating bansa laban sa China hanggang sa huli.